Meneses and Bea De Leon, the two live goal slashers who are advancing to the semi-final round. Coach, congratulations on this win. 4 sets and yung last set, medyo dikit din talaga yung laban. Pero ano lang yung masasabi mo sa naging performance mo? Yun nga, talagang yung charity goal, hindi talaga basta-basta magpapatalo talaga. Ready naman kami din sa mga sitwasyon na yun. May mga lapses din ulit na medyo kailangan trabaho rin. Pero talagang yung charity goal, hanggang 4th set talaga lumalaban talaga sila. So talagang ready lang kami sa situation na yun. So salamat at nakuha namin yung panalo. Pasok na sa semis. Thank you, Coach. And for Bea, best player of the game, and ikaw din yung nakascore ng winning point for Team 9. Ano lang ba yung naging motivation mo in this match to help the team get this victory? Actually, coming to the game, gusto ko lang na talaga magawa yung ano ko. I knew it was gonna be a hard game. I wasn't really thinking scoring a lot or anything like that. But really just wanted to make sure na makatulong ako sa team and masecure lang yung team. Thank you. And for Pons, 18 points in this game against Cherry. Paano lang din naging preparation mo? Kasi nung game 1, parang 6 points talaga na, but now naging explosive ka din talaga for Team 9. Yun nga, una pa lang kanina na-remind na kami ni Coach na Cherry nating tulo sila. So, maglalaro talaga sila ng maganda. So, hindi kami pwedeng maging complacent. And sobrang pinahirapan talaga din nila kami bawat punto. So, thankful lang din na napanalo namin yung game. Thank you. And for some of the questions. For Bea, dito sa series, 5 blocks ka, game 1 and game 2. Kumbaga ano lang yung naging key sa consistency mo sa blocking against a tough team na like Charity? Yung blocking dito. Pero meron din naman po talaga kaming training for that. So, nasa sistema lang rin talaga po ako naka-base and effective naman rin talaga siya. So, I really just trust what Coach Sherwin's system is and super bonus talaga yung pumupunto siya. But really, what I look for is yung tamang tapat para matulungan yung depensa. Kung ma-check ball, maganda rin. Blessing na talaga yung pumupunto. Coach, wala pa rin pumintis yung Team 9 semifinals for 17 conferences na. So ano pong parte siguro nung mula na nag-umpisa kayo sa Team 9 na ngayon, ano po yung parang binaon yung part ng experience yun na parang di nagbago sa Team 9 ngayon. Kaya tuloy-tuloy kayo nasa semis every conference. Siyempre, ang Team 9 kasi hindi lang yung semifinals talaga nakafocus. So, nag-start yung conference talagang i-defend yung crown, pero paano i-defend so point by point talaga. Pero nandito na kami, so magdo-double time kami para makapasok ulit sa finals. And yung every conference naman na nasa semifinals yung break line, siguro syempre i-support din talaga ng isa't isa ng management, ng players, ng coaches nandiyan. So blessing talaga every conference nasa semis. And for the Pons, pumasok kayo sa Team 9 respectively, kumbaga established na rin yung success. So when now yung conferences in, ano yung siguro standout element of this team na para nakita niyo ba na kaya sila successful dahil dito? For me, yung culture po rin talaga. Yung mindset po ng bawat isa, from the leaders to everybody on the team, sa coaches po. Talagang there's always more to learn, and we really try to give our best every day, kahit pagod, kahit hirap. So yun, for me, the standout is the winning culture. For me, siguro yung sistema din talaga ni Coach. Sabi ko, iba siya compared sa mga nalaruan ko na mga teams before. Iba talaga yung sistema niya. And sobrang nandun na intact na talaga din yung team. And isa pa is yung work ethic talaga ng bawat isa. Sobrang, kaya nung pumunta ako sa kanila, nasabi ko, kaya pala lagi sila champion. Kasi iba sila magtrabaho, iba sila magtrabaho everyday. Yun sobrang nasabi.
Coach, semifinals starts on Saturday. So far, nakapasok siya kung Mucho and Akari. Ano lang yung magiging mindset ng team, especially next level, next round of play? Siyempre, number one, maging mindset namin is makakuha kami ng mga breaks about sa injuries kasi alam niyo naman na medyo mahigpit na yung labanan. Tsaka siyempre ang mindset palagi ng big line talaga, balik mo na sa training talaga, 1 point at a time. Lahat mahirap na makapoint, mahirap na maglaro, so mag-prepare lang kami ng mindset namin doon. Hindi lang physically, siyempre mentally talaga. Ready kami doon. For Villain Coach, ito nga, nasa semis na yung U9. But given itong siguro extended conference na mahaba pa yung tournament, parang paano lang ba din ba na-test yung parang character nila, kumbaga hindi magpagbitaw sa knowing na yung matagal yung next game or parang susunod na laban yung ito. Paano lang yung prepare lagi sa sarili for each game? Yun, everyday naman kami nire-remind ni Coach Sherwin na trabaho muna kami. Kahit mahaba, syempre, may sistema siya, so naka-pace din talaga yun. And everyday rin talaga na bibigyan niya sa amin kung ano dapat kailangan talaga namin. So nagtitiwala rin kami doon. And come these long breaks, we really try to maximize and work on everything from the basics to what we need to do pag sino na yung kalaban namin. So yun, systematic na naman talaga siya. And mindset lang rin talaga. Yun nga, araw-araw din naman kami na-remind nila Coach and nila ate, mga ates na bawal kami maging complacent kahit malayo pa yung game. So kahit sa training talaga, pupukan din talaga kami. Hindi pwedeng, pag medyo nagre-relax na, magre-remind na agad din si Ate Lai, si Ate MG. So yun, sobrang laking bagay din yun na nare-remind kami everyday. Thank you, Coach. Thank you, Thank Ed. you. Thank you. Thank you.